Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Bagyong Lawin, super typhoon na ayon sa Pag-asa. Preemptive evacuation sinimula na. Militante at mga pulis nagkasagupa sa tapat ng US Embassy. Ilang rallyista sinagasaan ng police mobile. Pakikiramay bumuo sa pamilya ng estudyanteng sinaksak ng 18 beses. Mga hindi tumulong, may pananagutan ayon sa pulisya. Hindi man lang tinulungan yung anak ko, humingi ng tulong, na sumisigaw ng tulong. Hindi man lang nila hindi. State visit ni Pangulong Duterte sa China, umarangkada na. Pero pangingisda ng mga Pinoy sa Scarborough Shoal wala sa agenda. Mga OFW binigyan ng palugit para ipapalit ang lumang piso. At Jacqueline Jose nagsalita na tungkol sa pinagdadaanan ng anak na si Andy. Live mula sa ABS-CBN News Center, Manila, ito ang TV Patrol! Bayan, isang super typhoon na po ang Bagyong Lawin. Itinaas na ang signal number 5 sa ilang lugar sa Northern Luzon. Yan ngayon ang alamin natin kung anong latest kay Lawin mula kay Kuya Kim Atienza live mula sa ABS-CBN Weather Center. Kuya Kim, ngayon, nasa na si Lawin at anong oras talaga ito tatama sa Northern Luzon? Kabayan, nasa 275 kilometers east-southeast ng Tuguegarao City ang mata ng Bagyong Lawin. Pero ngayon pa lang, ramdam na ang pagbugsong hangin at ulan sa Cagayan at Isabela dahil tumatama na ang rain bands ng bagyo doon. Nakataas na ang signal number 5 sa Cagayan, Isabela, Kalinga at Apayao. Itong kauna-unahang beses na tinaas ang signal number 5 sa bansa. Noong 2015 lang kasi dinagdag ang signal number 5 pagkatapos ng Bagyong Yolanda. Signal number 4 naman sa Ilocos Norte, Abra, Ilocos Sur, Mountain Province, Ifugao, Calayan Group of Islands. Mapaminsala at malakas ang hagupit ng hangin ang inaasahan din sa mga lugar na ito. Signal number 3 sa La Union, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino at Northern Aurora. At signal number 2 sa Batanes Group of Islands, Pangasinan, rest of Aurora, Tarlac, Nueva Ecija, Northern Zambales, Northern Quezon at Polillo Islands. Signal number 1 sa natitirang bahagi ng Zambales, Bulacan, Bataan, Pampanga, Rizal, rest of Quezon, Cavite, Laguna, Batangas, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay at Metro Manila. Umaabot na sa 225 km per hour ang kanyang maximum sustained winds o lakas ng hangin at 315 km per hour ang pagbugso. Ito na ang pinakamalakas na bagyo sa mundo ngayong taon at pinakamalakas na bagyong tatama sa bansa mula noong Super Typhoon Yolanda. Inaasang magla-landfall o tatamang mata ng bagyo sa Cagayan o Isabela mamayang bandang hating gabi. Tatawid dito sa Apayao at Ilocos Norte at lalabas po ng landmass bukas ng umaga. Lalo ding lumawak ang bagyo kaya sakop dito ang buong Northern at Central Luzon, maging ang ilang lugar po sa Southern Luzon. Hindi rin gaano kabilis ang kilos nito kaya marami itong ibubuhos na ulan. Kung ngayon pa lang may kalakasang pag-ulan na sa Northern Luzon, asahang titindi pa yan ngayong gabi hanggang bukas ng umaga. Heavy to intense rainfall ang bubuhos sa halos buong Northern Luzon at moderate to heavy rains sa Central Luzon. Delikado din po yan sa pagbaha at landslides dahil may ilang lugar na basa o malambot pa ang lupa dahil sa ulang binuhos ng Bagyong Karen. Light to moderate rains ang inaasahan sa Metro Manila at Southern Luzon bukas. Silipin natin ang ulang ibubuhos ng Lawin pagtama ng mata nito sa Cagayan o Isabela mamaya. Base sa datos ng The Weather Company, makikita po natin sa flood potential map ng NASA, makikitang mataas ang tsansa ng malawakang pagbaha sa Cagayan at Isabela at mataas din ang tsansa ng pagbaha sa Apayao, Kalinga, Mountain Province at Abra. Mapanganib po sa karagatan ng buong eastern seaboards ng southern at northern at eastern seaboards ng Samar. Huwag po munang pumalaot para sa mga nakatira malapit sa karagatan. Posible po ang hanggang 1 metrong taas na storm surge sa coastal areas ng Ilocos Sur at La Union. Higit 3 talampakan po at kayang paangatin ng sasakyan. 5 metrong
taas ng storm surge naman po ang asahan po natin na posibleng pumasok po sa coastal areas ng Cagayan, Isabela, Northern, Aurora, Calayan Islands at Ilocos Norte. Halos katumbas na yan ang 2 palapag na bahay. Para sa mga kapamilya nating nakatira sa mga lugar na sinailalim po sa signal number 3, 4 at 5, gaano kalakas nga ba ang hanging maaasahan? Kapag signal number 3, inaasahan ang hanging may bilis na 121 km per hour hanggang 170 km per hour sa loob ng 18 oras. Kaya nitong patumbahin ang mga puno at mga bubong ng bahay. Ang signal number 4 naman, madalang lang na tinataas. Matinding pinsala sa mga bahay, ari-arian at mga palayan ang maaring idulot ng hangin nito. Mataas ang tsansang maputol ang mga linya ng kuryente at komunikasyon. At ang signal number 5 naman, tinataas lang kapag umabot na po sa super typhoon ng bagyo o mararamdaman ang higit 220 km per hour na hangin. Malubhang pinsala na ang inaasahan dito, gaya ng iniwan ng bagyong Yolanda sa Eastern Visayas. Yung malalaking puno, kayang-kayang patumbahin ang lakas ng hangin nito, asahan ng malawakang pinsala sa mga palayan at mga bahay na gawa sa magaang na materyales. Pati mga gusali, pwedeng masira. Ayon sa Pag-asa, delubyo na ang mararanasan. Mag-ingat at maghanda po tayo, kapamilya. Yan ang latest mula sa ABS-CBN Weather Center. Balik sa iyo, kabayan. Kuya Kim, malinaw ba na dapat mag-ingat talaga mga kababayan nating nasa tabing dagat dahil sa storm surge o daluyong? Kabayan, ayan ang napakalinaw na sinabi sa atin ng Pag-asa kanina at base rin sa datos ng ABS-CBN. May kataasang alon ang mararanasan natin dun sa mga tabing dagat at sa malapit sa tubig dahil sa storm surge, kabayan. So, ang signal number 5 ay malalagay sa lalong mapanganib ang ating mga kababayan at hindi sila sanay sa signal number 5. Yung mga kababayan natin, lalong-lalo sa mga area na nasa dulo na ng Northern Luzon, sabi sa akin ni Governor Mamba, namamonitor nila ang TV Patrol, pero kung minsan ay yung media, yung signal ng mga Taiwan na radio at saka television na kukuha nila. So umaasa tayo na nakakarating sa kanila ang babala na ito, Kuya Kim, dahilan sa, although sila ay sanay sa bagyo, pero pag ganitong signal number 4 at number 5 sa kanilang mga lugar ay iba ng usapan. Kabayan, alam mo, first time makakaranas ng signal number 5, itong extreme Northern Luzon at Northern Luzon, kabayan. Alam nila kung ano nangyari sa atin sa Yolanda at alam ko na maghahanda sila. Ayan ang ating payo sa kanila. Sana paghanda nila dahil nakita natin yung nangyari sa Yolanda, kabayan. Maraming salamat si Kuya Kim Atienza kaugnay po sa super bagyong si Lawin. At buong araw na naganda naman ang mga mamamayan at mga lokal na pamahalaan sa Cagayan Province kung saan tinas nga po ang signal number 5 ng bagyong o super bagyong si Lawin. At marami po sa mga nakatira sa mga coastal area ang nasa mga evacuation center na. Live, nagpapatrol mula sa Tugigaraw, Cagayan, si Jeff Canoy. So Jeff, kamusta na ang lagay ng panahon dyan sa iyong lugar? Kabayan, napakalakas na ng hangin at ng ulan dito. Kakaiba, itong gabing ito kanina ay medyo paulan-ulan lang at hindi pa tigil-tigil, pero ngayon ay parang sustained at tuloy-tuloy na itong pagpaparamdam ng bagyong Lawin dito sa Cagayan. Pero hindi lang yan yung mararamdaman dito ngayong, kabayan, dahil ramdam din ang kaba ng mga taga rito sa Cagayan, lalo't hindi naman daw araw-araw at hindi naman daw basta-basta tinataas ang storm signal number 5. Huling-huli na ito para sa mga mangingisda ng Santa Ana, Cagayan dahil sa paparating na bagyong Lawin. Batid nila na ang dagat na kakampi nila ay magiging kalaban na ngayon. Kakaba-kaba talaga kami lahat dito. Opo. Dahil ngayon lang magkakaroon ng malakas na bagyo dito sa Santa Ana. Kaninang madaling araw, malakas ng hangin, medyo delikado na rin po. Medyo natatakot, sir, kasi malakas ito. Ang kabuhayan namin, may kahirapan lang kung hindi kami maglaot. Wala kaming makain. Ang kanilang mga bangka, isa-isang pinagtulungang buhatin at dinala palayo ng dagat. Mataas na lugar din ang hanap ni Mar at kanyang asawa. Alam nilang mahihirapan silang makalis ng bahay nila sa tabing dagat kapag nariyan na ang bagyo. Kaya kanina, nag-alsa baluta na. Kinakabahan lang po. Kasi iba itong bagyo eh. Kasi yung mga dating nakaraan na bagyo talaga lumagpas yung tubig. Gaya ni Mar, marami sa mga coastal area ng Cagayan ang pumunta na sa mga evacuation center. Pero ayon sa alkalde, may mga matitigas pa rin ang ulo.
Ito'y kahit na nag-ikot na ang LGU para bigyang babala ang mga residenteng nakatira sa mga danger zones. Tahimik naman daw, may araw at saka wala naman hangin. Gusto namin na walang mapahamak itong sakunang ito. Kaya ito, nagsasakripisyo kami na pinupuntahan kayo para walang mapapahamak sa atin. Sa bayan naman ng Gonzaga, Cagayan, sumilong na ang daan-daang pamilya sa municipal gym na ginawang evacuation center. Mahirap ang sitwasyon para sa mga tulad ni Delia, pero tinitiis. Ayaw ko naman nang mamatay kami, alangan na hindi ako pumunta dito. Gusto ko pa naman mabuhay, lumikas kami dito sa mas malayo sa tubig. Pero sa evacuation center man o sa loob mismo ng mga bahay, tiyak walang mahimbing ang tulog mamayang gabi sa Cagayan dahil sa banta ng Bagyong Lawin. Kabayan, napakahaba nitong gabing naghihintay ngayon dito sa Cagayan. Marami ang hindi talaga sigurado kung anong mangyayari. Lalo pat yung mga ilang bahagi na Cagayan, pati na rin dito sa Tugigaraw, wala ng kuryente. Kaya yung mga balitang inihahatid lang sa telebisyon, talagang hindi nila mapapanood, mapapakinggan na lang nila sa radyo. At yun nga, yung mga LGU ngayon na ginagawa ay nag-iikot sila ngayon at sinasabi na talagang malakas itong bagyo. At yung mga nagmamatigas ng ulo, yung iba ay pina-forced evacuate na nila. Pero yung kagandahan nga dito, kabayan, karamihan sa mga taga rito ay nasa mga evacuation center na bago pa pumasok itong bagyo dahil nga kakalagpas lang ng bagyong Karen. Kaya yung iba pinili na lang manatili muna sa mga evacuation centers habang hinihintay nga itong paglagpas ng bagyong Lawin. Kabayan. Maraming salamat si Jeff Canoy live mula sa Cagayan. Ingat lang. Nagpatupad na rin ang force evacuation ang lalawigan po ng Isabela na isa sa mga maaaring hagupitin ng bagyong Lawin. Pero katulad po ng dati, marami rin na nagmamatigas at ayaw lumikas sa kanilang mga tahanan. Live mula sa Cambagan, Isabela, nagpapatrol si Rafi Santos. So Rafi, kamusta na ating mga kababayan dyan? Nasa mga evacuation center na ba? O kamusta na ang lagay ng panahon ngayon? Kabayan, dito sa Cambagan, Isabela ay lumalakas na yung hangin at pabugso-bugso na yung pagbagsak ng ulan. Pero nagpapatuloy pa rin ang forced evacuation dito sa mga residente na nasa mga danger areas sa lalawigan. Kanina nga, kabayan, ay in-announce mismo ng provincial government na yung mga taong hindi sasama sa forced evacuation ay sapilitang aalisin sa kanilang bahay papunta ng evacuation centers. Ang barangay Pilig Abajo sa bayan ng Cambagan sa Isabela ang isa sa tinuturing na danger zones tuwing bumabagyo. Dahil napapaligiran ito ng ilog at palayang madalas lagpas tao kung magbaha. Kaya naman bago pa tumama si Bagyong Lawin sa probinsya, I-order na po tayo ngayon. sa pilitan ng pinalilikas ng munisipyo ang mahigit 300 pamilyang naninirahan dito. Karamihan sa mga residente ayaw lumikas kahit anong paliwanag ng mga opisyal. Hindi pa dumarating yung Bagyong Lawin. Ganun nakataas yung tubig. Mas importante raw na mabantayan nila ang kanilang kabuhayan. At hindi pa naman umano sila nadisgrasya sa kahit anong bagyong dumaan. Paulit-ulit ang ganitong eksena sa mga bahay na pinuntahan ng mga opisyal. Pero nang bantaan na sapilitang bubuhatin ng mga sundalo, napapayag na rin sila. Prioridad sa paglikas ang mga bata, babae, matanda at mga may sakit. Sa mga evacuation centers sa bayan muna sila pansamantalang ilikas. Pero hindi lahat sumama, kaya babalikan sila ng army para sa pilitang ilikas bago tumama ang bagyo. Hindi pa man tuluyang tumatama ang Bagyong Lawin, masama na ang timpla ng panahon sa lalawigan. Dahil sa inaasahang lakas at bagsik ni Lawin, minabuti na ng provincial government na mag-utos ng forced evacuation sa 10 bayan. Karamihan sa kanila nasa kanlurang bahagi ng probinsya na pinaka-maapektuhan ng bagyo. Damaging itong super typhoon na to. Ang importante po ay ang bawat isa ay nasa kaligtasan. Layong ilikas ng probinsya mahigit 5,000 katao mula sa mababang lugar dahil sa banta ng flash floods. Handa na rin ang mga relief goods, rescue equipment, at mga evacuation centers sa Kapitolyo at iba't ibang bayan. Nagpatupad na rin ng liquor ban ang buong lalawigan at suspendido na ang klase at pasok sa opisina maliban sa mga emergency services.
Kabayan, ay patuloy ang pagsama ng timpla ng panahon dito sa Kabagan, Isabela at maging sa buong lalawigan ng Isabela. At inaasahan nga ng LGUs dito na madaling araw tatama itong si Bagyong Lawin dito sa kanilang lalawigan. At yun nga ang nailikas na nila sa mga evacuation centers ay patuloy daw na dumarami. At sana nga ang pinagdadasal nila, kabayan, ay lampasan sila nitong bagyo at hindi na lamang tumama dito sa Isabela. Kabayan. Rafi, meron pa bang kuryente dyan o meron pa bang signal ng cellphone? Kabayan, dun sa ibang mga bayan dito sa Isabela ay wala ng kuryente kaninang hapon pa. Malakas pa naman ang signal ng telepono dito sa ngayon, kabayan, pero maya-maya inaasahan natin na pag lumakas lalo yung hangin dito, hindi pa man naglalandfall kasi malakas na yung bugso ng hangin dito, ay mawawala na yung cellphone signals. Kaya nga, ang sabi kanina ng mga LGUs, dapat mailikas na nila yung mga tao dun sa mga evacuation centers ng bandang alas 5 pa lang kasi pag nagdilim, kabayan, may hirapan na daw silang tanggalin sila sa kanilang mga bahay. Kabayan. Mula Isabela Live, maraming salamat, Rafi Santos. Ingat. Samantala, nakaantabay na po ang Lingkod Kapamilya Public Service para umalalay sa mga kababayan nating posibleng maapektuhan po ng super bagyong Lawin. Maaga pong ipinaramdam ng bagyong Lawin ang kanyang bagsik sa Cagayan kung saan ito inaasahang magla-landfall. Halos ka po mag-zero visibility sa lansangan dahil sa lakas ng buhos ng ulan at ramdam na rin po ang pabugsong hangin. Nagpapatrol, Haris Julio. Papasok pa lang ng Enrile, Cagayan, sumalubong na ang malakas na buhos ng ulan. Halos mag-zero visibility ang kalsada. May ilang bahagi na lubog sa naipong ulan. Nang bahagyang tumila ang ulan, nagkumahog sa paghakot ng mga gamit ang pamilyang ito sa Barangay Sentro 10. Kahuhu pa lang ng baha sa lugar nila dahil sa bagyong Karen. Pero nababahala silang maulit ito pagdating ng bagyong Lawin. Nililikas na lang ho namin yung mga pwedeng mabasang gamit, sir. Kasi baka lalong lumakas, di natin alam kung anong mangyari mamayang gabi. Buti na yung sigurado, sir. Ang ilan sa mga tent na lang magpapalipas ng bagyo. Isinailalim na rin sa forced evacuation ang mga nakatira sa baybaying dagat dahil sa banta ng storm surge. Aminado si Governor Manuel Mamba na kulang ang evacuation centers, kaya kinausap na niya ang pamunuan ng mga simbahan na tanggapin ang mga lilikas na residente. Ang priority namin sa mga schools yung mga newly constructed dahil yun ang talagang adjusted na and they will be able to tackle yung 250 to 300 kilometers per hour na reenactment. Sa ngayon, mababa pa sa critical level ang tubig sa Cagayan River. Ipinatutupad na rin ang liquor ban. Haris Julio, ABS-CBN News, Cagayan. Sa ilang pang balita, nauwi sa marahas na dispersal ang kilos protesta ng mga militante sa harapan ng US Embassy sa Maynila. Sugatan po ang higit na 30 pulis. Sugatan din ang ilang militante matapos na masagasaan ng police mobile. Napapatrol, Jerome Lantin. Nagkagirian ang subukang pigilan ng PNP ang may 1,000 rallyistang nagmarcha papunta sa US Embassy alas 10:30 kaninang umaga. Pero hindi umubra ang mga pulis sa dami ng mga militante. Binomba pa ng tubig ng bumbero ang mga militante pero hindi sila natinag. Hanggang tuluyang nakalapit ang mga militante at pinagbabato ng pintura ang embahada at sinulatan ang mga pader nito. Ilang pulis ang nasugatan sa unang sagupaan. Sir, pagkano rito, hindi na to? Diba nung sumugod po sila rito, nung magbabato na ng pinto, natalo eh. Nagawa pang agawin ng ilang militante ang mga host ng bumbero at iniharang sa kalsada kung saan sila nagprograma. Isinara ang bahagi ng Roas Boulevard na dahilan ng pagbigat ng traffic. Nakalapit dito sa simbahada ng Amerika para ipakita yung aming panawagan na nararapat na silang umalis. Matapos ang higit 1 oras sa programa, dumating ang dagdag puwersa ng PNP at sinubukan ulit na paalisin ang mga militante. Doon na nagkagulo at nagpaputok ng tear gas. Ilang lalaki ang pinagpapalo at kinuyog ang police mobile. Maya-maya, nagkagulatan nang biglang umandar ang mobile at nasagasaan ang ilang nagrarally.
Isang babae ang pumailalim pa sa mobil. Agad nagtakbuhan ang mga militante na sinundan naman ng mga pulis. Puno ng sugat sa katawan ng babaeng pumailalim sa mobil na maswerteng hindi napuruhan. Ba't mo gagawin yan? Mapayapa yung pagkilos namin, kuya! Hawakan nyo! Ilang mga militante ang may sugat sa ulo. Ang babaeng ito naman, nasagasaan din ang mobil. Hindi siya makalakad dahil sa tinamong sugat sa binti. Agad namang kinundina ni ACT Party List Representative Antonio Tino ang brutal na pagbuwag sa mga nagprotesta. Giit naman ni POC Franklin Co na nagmamaneho ng mobil, pilit inagaw ng mga militante ang sasakyan. Naagaw na ng mga ralista yung sasakyan kaya napilitan akong kunin ko yung sasakyan. Kaya napatras ko. Kinuyog pa rin nila lalo. Wala na po tayo nagawa. Sila mismo, hindi nila ginagalang ang ating pulis. Kami po, we are exercise maximum tolerance, no? Higit 30 pulis at hindi bababa sa 10 militante ang nasaktan. Dinala sila sa MPD headquarters para imbestigahan. Jerome Lantin, ABS-CBN News. Sa pinakahuling balita po'y pinalaya na bago mag-alas 4 po ngayong hapon ang may 28 relihista at first aid personnel na hinuli ng Manila Police District sa rally sa US Embassy kaninang tanghali. Kabilang dito ang 2 menor de edad at 4 na first aid personnel. Bumuhos ang suporta ng mga kapamilya at kaibigan ng napatay na architecture student sa Taguig noong October 14. Hinahanap na rin ngayon ng Taguig Police ang pinara ng estudyante pero hindi naman tumulong sa biktima. Nagpapatrol, Rafael Bosano. Pilit nagpapakatatag ang pamilya Onyot matapos mapatay sa pananaksak noong October 14 ang kanilang kaanak na si Nick Russell habang papauwi sa kanilang bahay. 18 saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tumapos sa buhay ni Nick Russell. Sa CCTV ng barangay, makikitang naglalakad pauwi si Nick Russell nang biglang salubungin ng 2 tao. Tinangkang agawin ang kanyang backpack pero hindi siya nagpatinag at nakipagbuno. Dito na siya inundayan ng saksak ng lalaking nakilalang si Marvin Bernardo. Hindi na nakuha ng mga suspect ang kanyang mga gamit na nagpasyang umalis nang mapansin ang mga nagdadaan ng sasakyan. Pinara pa ni Nick Russell ang dumaang sasakyan hanggang sa unti-unti na siyang bumagsak sa kalsada. Ang ikinasasama ng loob ni Aling Melanie, may mga sumilip sa kanyang anak pero wala man lang nagtangkang tumulong. Kinuha niya anak ko. Maraming pangarap ng anak ko. Ginawa nila yung anak ko. Baboy na gano'n ang saksakin. May taong sumilip, hindi man lang tinulungan yung anak ko, humingi ng tulong, na sumisigaw ng tulong, hindi man lang nila inintindi. Ayon sa Taguig PNP, hinahanap na nila ang may-ari ng sasakyan na pinara ni Nick Russell maging ang mga tumingin lang pero hindi tumulong sa kanya. They can be charged under Article 275 of the Revised Penal Code, and that is the abandonment of person in danger. And if we see victims like this, please stop and help that person. Sa isinagawang follow-up operation, mabilis na nahuli ang mga suspect kung saan napatay pa si Bernardo matapos umanong manlaban sa mga pulis. Habang ang isa naman na si Reynaldo Clave, nahaharap na sa kasong murder. Hindi ko po expected kasi po na ganun gagawin ng kasama ko. Sabi nga ganun, baka wala niya na. Kung ako rin makasaksak, hindi po, sorry po. Sana po, mapatawad din nila ako. Kanina, sa misa para kay Nick Russell, bumuhos sa mga kaibigan na nakiramay at inalala ang buhay ng third-year architecture student. Kwento ng pamilya Onyot, sa sobrang dedikasyon na makatapos si Nick Russell ng pag-aaral para sa kanilang pamilya, nakipaghiwalay muna siya sa kanyang girlfriend. Kasabay ng pagkamatay ni Nick Russell, ang paglaho rin ng kanyang pangarap na makatulong sa kanyang pamilya. Rafael Bosano, ABS-CBN News. Abiso naman sa mga estudyante, nag-anunsyo na ng class suspension ang ilang lungsod at lalawigan dahil pa rin sa super bagyo. All levels walang pasok bukas sa Pangasinan, Tarlac, Dagupan City at Zambales. All levels ding walang pasok sa Batangas at Northern Quezon, habang preschool hanggang high school lamang suspendido sa iba pang bahagi ng Quezon Province. Sa Ilocos Norte, nagpapanik buying na ang ilang mga residente bilang paghahanda sa kalamidad. Ang ilan naman ay kusa ng kumilos bago pa man dumating ang bagyong Lawin. At live mula sa Lawag, Ilocos Norte, nagpapatrol,
George Carino. George, ano ang paramdam ngayon ng Bagyong Lawin sa kinaroroonan mo? Bernadette, mula kaninang umaga, makulimlim na dito sa Ilocos Norte at kasunod nun, inulan na rin ang malaking bahagi ng probinsyang ito na ngayon nakapailalim sa Signal Number 4. Pero bago pa na ideklara kaninang hapon ang Signal Number 4, inutusan na ng provincial government ang mga munisipalidad na magsagawa ng preemptive evacuation sa mga residente na malalagay sa direktang peligro, lalo yung mga nakatira sa gilid ng dagat. Hindi araw ng sweldo at kabubukas lang ng grocery na ito pasado alas 10 kaninang umaga, pero nakapagtatakang dagsa agad ang namimili. May bagyo ka, sir, kasi. Sabi ni Manang, kesa bukas pa siya bumili, baka abutan na siya ng bagyo. Pangkusina naman ang punteriya ng aling ito. Ito'y tinapigsa ng bagyo. Tumagal man ng ilang araw ang bagyo, meron na siyang supply sa bahay nila. Sa bayan ng Bacara, nagmadali naman kanina ang mga magsasaka na anihin ng palay. Maaraw pa kaninang tanghali pero nagsiguro na sila kesa walang pakinabangan kung abutan ng bagyo. Bagamat sa windmill sa bayan ng Banggi, marami pa ding bumisita kabilang ang grupo mula Laguna para sa kanilang educational tour. Nasabihan naman sila na may bagyo. Opo, alam po namin. Pero wala makakapigil sa amin kasi nagtitiwala kami kay God na hindi po kami pababayaan. Yun nga lang, inabot na din sila ng sama ng panahon kaya kusa na ding umalis. Pero nagsisiguro ang mga mangingisda sa bayan ng Pasukin at kanina sininop na ang mga bangka nila. Sabi ng 50 anyos na mangingisdang si Berto, ayaw na nilang maulit ang sinapit nila sa bagyo, mahigit 1 dekada na ang nakakalipas. Nakaraan ko, 2 bangka ko yung nakakol din, oh. Bangka ko yung nakakol din, oh. Nakabaon. Nung perya. Kaya meron na kaming phobia sa dagat pag nabagyo. Ngayong hapon, nagsagawa na din ng forced evacuation ng lokal na pamahalaan ng Lawag sa mga barangay na nasa gilid ng dagat. Bernadette, kanina sa bayan ng Pasukin, ang pinag-uusapan ng mga tao, yung kinatatakutang storm surge na sabi nga sa forecast ay maaring sumalpok sa dalampasigan at aabot sa taas na hindi siguro bababa sa 5 metro. Kaya naman lalo sa takot na yun, naging motivation para kusang umalis yung mga tao, lalo yung mga nasa gilid ng dagat. Dito sa lungsod ng Lawag, kung saan kami narito ngayon, ilang ulit ng pinatunog kanina yung sirena dito sa Kapitolyo. Ito'y nangangahulugan na merong umiiral na babala ng bagyo. Sa ngayon, wala pang abiso ang Ilocos Norte Electric Cooperative. Kung magkakaroon ng disruption ng serbisyo ng kuryente ngayong gabi, pinakamainam sigurong i-charge na lahat ng cellphone, mga rechargeable lamps na magiging kapakipakinabang sa oras sa tumama at pagkatapos din ng pananalasa ng Bagyong Lawin. Bernadette. Tama yan. Dapat po palaging handa. Ingat kayo dyan at maraming salamat. George Carino. Samantala, nagbabala naman ang National Disaster Risk Reduction and Management Council na dapat seryosohin po ng ating mga kababayang apektado ng bagyo ang lawak at lakas ng paparating na super typhoon na si Lawin. At may dala ito hindi lamang po malakas na hangin, kundi malakas na ulan na magiging dahilan para magkaroon ng landslide at storm surge na minsan nang naranasan ng super typhoon Yolanda. Nagpapatrol, Shara Zambrano. Taong 2013 nang tumama ang Super Typhoon Yolanda. Ayon sa NDRRMC, kung gustong matansya ng publiko kung gaano kalakas ang paparating na Super Typhoon Lawin, Yolanda lang ang kailangang isipin. Alas 12 pa lang ng tanghali, may lapad na itong 800 kilometers. Sakop ang buong Northern at Central Luzon at mararamdaman hanggang Bicol. Huwag nating tingnan kung saan mag-landfall kasi maliit lang yung area na yon. Tingnan natin yung lawak ng bagyong ito. Napakalawak ng bagyo, napakalakas ng hangin at napakalakas ng dala niyang ulan. Binabalaan ang mga maapektuhang residente na pakinggan ang abiso ng mga lokal na pamahalaan kung pinalilikas na sila.
kahit pamukhang maganda pa ang panahon. Binabalaan ang mga lokal na pamahalaan na wag nang gamiting evacuation center ang mga lumang gusali dahil hindi nakakayanin ng mga ito ang lakas ng hangin ng bagyo. Pinagagamit sa kanila ang mga gusaling nakadisenyo para sa super typhoon. Dahil sa dami ring ulan na dala ng bagyo, malaki ang posibilidad na magdulot ito ng pagbaha sa mabababang lugar at landslide sa kabundukan, lalo na sa mga lugar na nababad na sa tubig mula pa nitong nakaraang bagyong Karen. Nagbababala rin ng NDRRMC sa mga nakatira sa mga dalampasigan gaya ng Northern Cagayan na maaaring magdala ang Super Typhoon Lawin ng storm surge na may taas mula 2 hanggang 5 metro ang taas. Pero ayon sa Project NOAA, magkakaiba ang epekto ng storm surge sa magkakaibang lugar. Kaya para sigurado, ayon sa NDRRMC, tingnan ang storm surge map ng iyong lugar sa website ng Project NOAA. Kapag ang dahilig o yung slope ay patag, malayo po ang aabutin ng 5 meters. Pero minsan po ang ibang baybaying dagat natin ay matarik. Kaya po meron tayong mapa. Yung mapa na yon ay magsasabi sa atin kung ano ang ibig sabihin ng 5 meters na nakalatag sa inyo hanggang gaano kalayo, paloob, papasok ang storm surge at ganong kataas ito pag ito ay pumasok. Ang huling babala ng NDRRMC ay para mismo sa mga magiging first responder, rescuer, sundalo at pulis na naroon. Pinapayuhan silang palikasin na ang mga pamilya nila sa mas ligtas na lugar. Shara Zambrano, ABS-CBN News. Kapamilya, nasa parehong kategorya ang Bagyong Lawin at Bagyong Yolanda na naminsala sa atin noong 2013. Ipinaliwanag naman ng Pag-asa kung saan pang bagyo maikukumpara ang Bagyong Lawin pagdating sa lawak, direksyon at daluyong. Nagpapatrol, Bettina Magsaysay. Nagmarka bilang isa sa pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan ang Yolanda na may international name na Haiyan na tumama sa bansa noong Nobyembre 2013. Parehong kategorya ng Yolanda ang Bagyong Lawin na super typhoon na may 225 kilometers per hour na lakas ng hangin. Posibleng maging mapinsala ang Bagyong Lawin gaya ni Bagyong Yolanda pero giit ng Pag-asa, dedepende pa rin ito sa tatahakin ni Lawin. Marami ba ang population doon? Maraming mga bahay ba? No? Doon natin masusukat kung gaano kalaki yung magiging damage na. Bagamat mas malakas ang Yolanda, mas malawak naman ang Lawin sa 800 kilometers at mas maraming dalang ulan. Si Yolanda napakabilis. No? So, yung pag-ulan niya talagang hindi masyadong mong maiipon sa isang lugar. Hindi katulad sa Lawin na much ang bagal niya or mas mabagal siya compare kay Yolanda. Kung storm surge naman ang pag-uusapan, sa Typhoon 1 noong 2010, inihalin tulad ng Pag-asa ang posibleng daluyong sa Cagayan at Isabela na aabot sa 5 metro o 16 na talampakan. So meron tayong mga historical records. Example nga si Bagyong Juan na tumama sa Isabela at meron tayong na-recorded ng taas ng alon. May isang 6 meters at 5 meters. Base naman sa historical data ng Pag-asa mula 1948 hanggang 2015, 8 bagyo ang masasabing halos kapareho ang direksyon sa Bagyong Lawin. Pero ang Bagyong Ilyang noong October 1998 ang pinakakaparehas nito sa lakas at direksyon. Kasi ang forecast natin ay maglandfall siya sa may Cagayan, Isabela area. Tapos sa Ilyang naman ay doon talaga sa Isabela naglandfall. Paliwanag ng Pag-asa, sa buwan ng Oktubre, west-northwest talaga ang tinatahak na direksyon ng mga bagyo na madalas na naglalandfall sa Luzon. Iginiit ng Pag-asa na mapinsala ang bagyo dahil sa lawak nito. Nandyan rin ang malakas na hangin, ulan at storm surge na maaaring maidulot nito. Kaya muling nagbabala ang ahensya, mag-ingat at lumikas na ang mga residente na nakatira malapit sa coastal areas. Bettina Magsaysay, ABS-CBN News. Malapit na magsimula ang bakbakan sa Game 6 ng PBA Governor's Cup. Ito po'y final sa pagitan ng Barangay Ginebra, Gene Kings at Meralco Bolts. Maaga pa lang po ay libo-libong mga fans na ang pumila. At live nagpapatrol mula sa Araneta Coliseum dyan sa Cubao sa Quezon City, si TJ Manotok. TJ!
Ted, tama ka, grabe, gigil na mga fans dito para magsimula na ang Game 6 ng Ginebra at ng Meralco. At kita mo nga naman, di hamak, crowd favorite talaga itong Barangay Ginebra Gin Kings. Isang panalo lang kailangan nila para maging kampiyon na muli. Para naman sa Meralco, do or die mode na sila ngayon. Ito namang pagdating namin dito sa Araneta Coliseum kaninang hapon, nalibot namin itong compound at nakita namin maaga pa lang daang-daang mga fans na talaga ang nakapila para sa mga last minute tickets at para mauna makapasok sa first come first serve seating ng general admission. Karamihan ng mga fans nakapula at makabarangay. Nakasaluwang pa natin din kanina ang ilan sa mga key players, star players ng Ginebra at Meralco at kitang-kita na focus at ready na sila para sa bakbakan. It's win or go home. Obviously, Ginebra's on the brink of winning the championship, and we still need 2 wins. So, in order for us to get to Friday, tonight means everything. So, we'll be ready to go. We're definitely coming in with a lot of energy. Of course, our backs are against the wall, being down 1 game in the series, but we're not out yet. Just wanted to be ready. On the court, we want to adjust whatever Meralco is going to do and match their intensity. We're very excited on this game, but we cannot be, diba, parang sobrang excited talaga sa game na to. We have to be focused kasi alam namin na hindi naman kagad, hindi naman ibibigay sa amin ng Meralco to. So we really have to get it and play the way how we play siguro last game. Ted, 2008 pa nang huling magkampiyon ang Ginebra. Kaya naman maintindihan mo ang uhaw ng mga fans ito para magkampiyon sila muli. Para naman sa Meralco, umaasa sila na makahirit na isa pa at mapilit ang Game 7 para buhay pa ang kanilang pangarap naman na maging kampiyon sa unang pagkakataon. Ted? TJ, meron pa bang available tickets kaya sa mga gusto humabol dyan o nasa mga scalpers na? Well, eto mga nasa likuran ko, Ted, wala ng ticket. At aasa na lang sila makakapanood sa live viewing. May big screen na ilalabas ang Araneta Coliseum dito sa bandang kanto ng compound para makapanood ng mga fans ito na kahapon pa lang, kanina umaga, pumila sila, umasa sila na makabili ng ticket pero wala na, naubusan na sila at inaasahan natin sa loob. Standing room only na ang fans para sa inaabangan na Game 6. Ted? Maraming salamat, TJ Manotok. Emotional moment para kina Jacqueline Jose at Charo Santos ang pagkilala ng Film Development Council of the Philippines. At sa unang pagkakataon, nagsalita si Jacqueline tungkol sa pinagdadaanang problema ng anak niyang si Andy Eigenman. Nagpapatrol si MJ Felipe. Nangingilid pa ang luha ni Jacqueline Jose habang nakikinig sa mga papuri mula kay Charo Santos sa okasyon ng Film Development Council of the Philippines kagabi. Kinilala ang mga pelikulang nagbigay karangalan sa bansa sa international competition, ang babaeng humayo sa Venice Film Festival at Marosa sa Cannes. Nakita ko kasi ang aking ma'am. And I said, she will always be my ma'am. I'm so proud of her, and I'm truly grateful for all the guest appearances that she has done, not only for my program but for ABS-CBN. Hindi maubos ang pagbati nila sa isa't isa, lalo pat lumalakas na ang Oscar buzz para sa Marosa, para sa Best Foreign Film. Sana talaga yung 7 happiness na yun, pero we're hoping for 5. Samantala, hindi naman bakas kay Jacqueline ang problemang pinagdaanan ng kanyang anak na si Andy Eigenman. Ito ay matapos mabunyag na si Jake Ejercito ang ama ni Baby Ellie. She's good. Everybody's good in the family. Intact lang kami. Lahat ng laban, hindi ko iiwanan si Andy at si Ellie. Tikom naman si Jacqueline sa estado ng relasyon ni na Andy at Jake. Napuno ang event ng mga award-winning actors at filmmakers na nagwagi sa iba pang film festivals abroad. Kabilang na ang katatapos lang na Busan International Film Festival. Nagkaroon din ng send-off para sa mga lalahok sa Tokyo International Film Festival. MJ Felipe, ABS-CBN News. Ilang bangkay mula sa inireklamong punerarya sa Quezon City nilibing na, may-ari posibleng panagutin. At mga kaanak ng 2 taong gulang na nabaril ang sarili gamit ang pen gun, may panawagan. Nagbabaga mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
Umabot na sa mahigit 200 bangkay ang na-recover po ng Quezon City Hall sa Henry's Funeral sa A. Bonifacio, Quezon City. Nailibing na rin kanina ang karamihan po sa naturang mga bangkay. Nagpapatrol si Dolan Castro. Matapos ma-disinfect kahapon ng Quezon City Health Department ang bodega ng Henry's Funeral kung saan nakaimbak ang higit 200 bangkay. Muling binalikan ng mga kawani ng City Hall at barangay ang puneraryang ito sa A. Bonifacio, Quezon City. Isa-isang isinakay sa 2 truck ang mga bangkay na karamihan ay tinatayang may ilang taon nang nakaimbak doon ayon sa QC Health Department. May panatandaang na-dissect ang ilan sa mga bangkay. Siyempre, saan pa ba naman manggagaling yan? Eh di sa isang academic institution. Kaya kung makikita mo, talagang maganda ang pagkakadissect. Ayon naman sa mga opisyal ng barangay, minsan na nilang nasita ang punerarya dahil sa masangsang na amoy na inireklamo ng mga residente. Nag-try naman kami na pasukin to, hindi kami pinapasok. Nagdahilan sila na may natapon lang daw na certain chemical, kaya nagkaroon ng amoy. Pero habang isinasakay sa truck ang mga bangkay, may ilang mga tauhan ng ibang punerarya na nagkiklaim sa ibang bangkay doon. Kimorgue lang. Ba't mo kiklaim? Ipamilya po kasi. Wala po itong permit, kaya bakit po sila dito nakikipagkontrata? Sa Novaliches Cemetery naman, sama-samang inilibing ang mga bangkay. Posibleng panagutin naman ang may-ari ng punerarya. Sa akin kasi, habulin ko yun talaga yung punerarya dahil naglibing tayo ng walang dokumento, walang death certificate. Inaasahan naman na bukas babalikan at maililibing na rin ang natitira pa ng mga bangkay na nasa punerarya. Sa kanya kinakasala ng City Hall ang posibleng pagkasampa ng kaso laban sa may-ari at operator ng Henry's Funeral. Habang sa mga darating na araw naman ay inaasahan na magtutuloy-tuloy pa ang mga spot inspection na gagawin ng City Hall sa iba't ibang punerarya sa lungsod. Dolan Castro, ABS-CBN News. Nananawagan ng tulong ang mga magulang ng batang tinamaan ng bala ng pen gun sa Caloocan City. Iniimbestigahan na rin ng pulisya kung sino ang may-ari ng pen gun. Nagpapatrol, Jack Batallones. Umiiyak ang 2 taong gulang na si JR nang abutan namin sa hallway ng Jose Reyes Medical Center kanina. Nakabaon pa kasi sa kanyang leeg ang bala matapos aksidenteng pumutok ang pen gun na kanyang pinaglalaruan kahapon ng umaga. Sa ilong tinamaan si JR at tumagos hanggang lalamunan. Hindi raw po pwedeng pakainin. Pilit na nagpapakatatag si Jocelyn. Dapat kasi ay maoperahan na ang kanyang anak. Kaya nananawagan sila ng tulong pinansyal. Kahit po sana sagutin na lang po ni Mayor yung gastos namin. Nakatakdang sumailalim sa CT scan ngayong araw si JR. Sabi ng mga opisyal ng Caloocan, delikado na ililipat pa ng ospital ang bata dahil na rin sa kanyang kalagayan. Handa raw silang tumulong sa pamilya. Mamaya magpapapunta uli ako ng tao ron para naman magbigay ng pinansyal na tulong. Samantala, inaalam pa ng Caloocan PNP kung sino ang may-ari ng pen gun na nakadisgrasya kay JR. Pero sabi ni Jocelyn, wala silang planong magreklamo. Huwag na lang po. Opo. Kasi po, wala pong may gusto na mangyari yon. Sa ilalim ng batas, pwedeng kasuhan ng negligence resulting in physical injuries ang may-ari ng pen gun. Jack Batallones, ABS-CBN News. Sugatan ng isang matandang babae matapos mabundol ng isang motorsiklo sa Fairview, Quezon City kahapon ng umaga. Nahagip pa ng dashcam ang pangyayari kung saan makikitang tumatawid ang biktima ng mabunggo ng kulay itim na motorsiklo. Kinilala ang biktima na si Corazon Coloso, 77 taong gulang na nagpapagaling na ngayon. Pinaghahanap naman ang driver ng motorsiklo na agad tumakas matapos ang insidente. Ipinag-utos na po ng lokal na pamahalaan ng Isabela ang forced evacuation sa mga lugar na madaling bahain sa probinsya, habang puspusan naman po ang paghahanda ngayon ng mga taga roon sa posibleng pananalasa ng Bagyong Lawin. Nagpapatrol, Daniel Rebollos. Tulong-tulong ang mag-anak ni Mang Marshall sa pagputol ng mga sanga ng puno sa labas ng kanilang bahay sa Santo Tomas, Isabela. Nangangamba kasi sila na baka matumba ito at bumagsak sa kanilang bahay. Inunahan na namin kasi mahirap baka mabuwal pa yung puno. Inilagay naman ng ibang residente ang kanilang mga damit sa mga karton. Umaabot kasi sa hita ang baha sa kanilang bahay dahil malapit sila sa ilog.
Pag lumakas pala yung ulan, baka mas mataas pa itong susunod na baha. Ipinag-utos na rin ni Governor Boji D ang forced evacuation sa mga lugar na madaling bahain kabilang na ang coastal towns. By 3 in the afternoon, dapat accounted na sila, nandun na sila sa matataas na area. Ma-inform yung police, sa inyo, yung mga kababayan natin doon na maidikas sila. Nagbanta ang mga pulis na huhulihin ng mga residenteng hindi lilikas. Ang hirap nito pagka hindi sila tumalima, ay sila rin ang mapeperwisyo sa kalaunan. Problemado naman ang mga motorista at mga tumatawid sa ilog dahil hindi pa man humuhupa ang baha sa mga tulay. May paparating na namang ulan na posibleng magpataas pa ng level ng tubig. Hindi pa rin madaanan ng mga tulay sa Etxague, Kawayan City at San Agustin, Isabela. Samantala, 5 metro na lang aabot na sa spilling level ang tubig sa Magat Dam, kaya binuksan ang spillway para magpalabas ng tubig. Pinangangambahang makakadagdag ito sa pagbaha sa mga mababang lugar sa Isabela. Daniel Rebollos, ABS-CBN News, Isabela. At abangan state visit ng Pangulong Digong sa China, umarangkada na pero pangingisda ng mga Pinoy sa Scarborough Shoal wala daw sa agenda. At mga OFWs binigyan ng palugit para ipapalit ang lumang piso. Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng TV Patrol! Binigyan ng 1 taon pa ang mga OFW para ipalit ang mga luma nilang Philippine peso. At tinikayat naman ng Bangko Sentral ang publiko na ipapalit na rin ang hindi na maayos na pera o salapi na may halaga pa. Nagpapatrol si Jackie Manabat. Wala ng halaga ngayong taon ang lumang perang papel o ang New Design Series na 30 taon na sa sirkulasyon. Pinalitan nito ng New Generation Currency Banknotes na inilabas noong 2010. Binigyan pa ng 1 taon ng mga Pilipinong nasa ibang bansa para palitan ng mga lumang salapi. Ang kailangan gawin, magrehistro sa website ng Bangko Sentral ng Pilipinas, pwedeng ipalit ang mga lumang salapi hanggang 50,000 pesos. Nitong September 2016, higit 300 milyong piraso pa ng lumang salapi na may halagang 26.1 billion pesos ang nasa sirkulasyon. Ayon sa BSP, mas mabilis ang pag-ikot ng pera tuwing papalapit ang Pasko. We will see that during the holidays, there is more demand for currency, in particular banknotes. At kapag mabilis ang pag-ikot ng salapi, mabilis din ang pamimeke. Ito ang halimbawa ng maayos sa salapi na kapag hinawakan mo sa kabilang dulo, ay nakatatayo ito. Ito naman ang halimbawa ng hindi na maayos sa salapi na kapag hinawakan mo sa kabilang dulo ay lumalaylay pa ito. Pero pwede pa raw itong ipagpalit. Hinihikayat ng Bangko Sentral ng Pilipinas na ipagpalit na ang mga ganitong klaseng salapi dahil ang mga ganitong salapi ay pwedeng singitan ng mga peking pera. Pero may mga salaping hindi na mapapalitan dahil nawalan na ng halaga. Ang mga perang may 60% surface area na natitira, yung meron siyang a portion of any of the signatures, no? Just enough proof na masabi mong, nasira nung hindi pa sira itong perang ito, ay meron itong mga signature, at yung sinasabi nating security thread. Maging sa mga barya, di na rin tinatanggap ang binutas o binago ang hugis. May plano na rin ang BSP na i-demonetize o palitan ng mga barya. Nasa proseso na rin daw ang mga salapi na may pirma ni Pangulong Rodrigo Duterte. Jackie Manabat, ABS-CBN News. Maaari pong pagkasunduan ng Pilipinas at ng China ang isang joint exploration sa South China Sea. Pero ayon kay Pangulong Digong at Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay Jr., hindi ito kasama sa agenda ng state visit ng Pangulo. Mula Beijing, nagpapatrol, Willard Cheng. Sinalubong si Pangulong Duterte sa Beijing na Chinese Foreign Minister Wang Yi at Chinese Ambassador Zhao Tianhua para sa state visit na layong palakasin ang pagkakaibigan ng Pilipinas at China. Negosyo at kalakalan ang mas nais pagtuunan ng pansin ng dalawang panig. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay Jr., hindi kasama sa agenda ang issue sa West Philippine o South China Sea. All I'm saying is that the time is not ripe for us to sit down on a bilateral negotiations for the purpose of resolving the issue. No, that is not in the topic, on the agenda. It might crop up, but it's going to be a soft landing for everybody.
It's going to be a friend-free zone. No impositions and nothing. Ayon kay Yasay, wala rin sa agenda kung makakapangisda na sa Scarborough Shoal ang mga Pilipino, sa kabila ng ulat na papayagan na ito ng China. For the Chinese to allow our fishermen to fish in Scarborough Shoal is suggestive of the fact that they own the Scarborough Shoal, which is not something that we can accept as a premise at this point in time. Tingin ni Yasay, matagal pa bago maayos ang gusot sa karagatan. I do not have any pretenses or false hopes that our disputes might take many years, perhaps not even in our lifetime, to fully resolve. Maaari namang magkasundo ang Pilipinas at China sa isang joint exploration sa South China Sea. Tumaas ang shares ng PXP Energy Corporation na siyang may lisensya na maghanap ng langis sa Recto Bank. With the direction of our President, I think it should be certain. What we are going to talk right now is joint exploration, joint interest, and that's what's going to be good for both countries. Ayon kay Yasay, wala ito sa agenda ng pagbisita sa ngayon. Willard Cheng, ABS-CBN News, Beijing. Hindi pa man nakababawi sa pananalasa ng Super Typhoon Ferdy noong isang buwan, naghahanda na naman ang Batanes sa pagpasok ng Bagyong Lawin na unti-unti nang nararamdaman sa lalawigan. Nagpapatrol, Ron Gagalak. Nag-iingay na ang malalakas na alon. Midilim ang kalangitan at bumabagsak na ang ulan. At unti-unti nang lumalakas ang hangin. Kaya bawat opisina, hotel at resorts, tinatakpan na ng plywood ang kanilang mga bintana bilang proteksyon sa paghagupit ni Lawin mamayang madaling araw. Masisira yan. Dahil sa lakas ng hangin? Dahil sa lakas ng hangin po. Matibay na yan kapag may plywood na. Dahil wala nang makapasok na hangin. Sa mga boat shelter, pinagtali-tali na ang mga bangka. Ang iba'y inakyat pa sa mas mataas na lugar. Mahigpit na ipinagbabawal na rin ang pangingisda. Ito'y kahit na makalabas pa ang Bagyong Lawin sa bansa. Dahil dito daw sa Batanes, mas lumalakas pa ang alon tuwing natatapos ang isang bagyo. Inaasahan din ang mga landslide, dagdag sa mga hindi pa naayos mula kay Super Typhoon Ferdy noong isang buwan. Maski mga kilalang batong bahay ng Batanes, tinalian pa rin. Inihanda na din ang mga rescue equipment, pagkain at tubig. Yung mga residente dito, hindi mo na kailangan sabihan kung anong dapat gawin. Dahil tuwing may mga paparating na bagyo, mas nakahanda pa sila kaysa sa amin . Pero kahit may bagyo, tuloy lang sa pamamasyal ang ilang turista. Patunay na walang masamang panahon sa dinarayong tourist destination. Ron Gagalak, ABS-CBN News, Ivana, Batanes. Maaga pong nag-anunsyo naman ng pagkasilapo sa klase ang mga probinsya sa Northern Luzon na dadaanan nga ng Bagyong Lawin. Habang sa Pangasinan po naman, inirekomenda ang preemptive evacuation sa mga nakatira sa tabing dagat. Nagpapatrol, May Cornes. Nag-alay ng ritual ang mga pulis para ipagdasal ang kaligtasan ng mga taga-Cordillera sa pagbayo ng Bagyong Lawin. Nagkatay sila ng native na baboy. In close coordination with the Office of Civil Defense, kung saan yung kailangan na mga incident, we will be deploying them. Sa Apayao, tuloy-tuloy ang pagdating ng relief goods. Bandang 2:00 ng madaling araw, inaasahang dadaan doon ang mata ng Bagyong Lawin. So yun ang priority actions ngayon, preemptive evacuation ng focus. Sa Baguio, maagang lumikas ang mga residenteng nakatira malapit sa City Camp Lagoon. Kasalukuyang sinisipti lang po namin yung mga gamit po namin. Kanselado ang pasok sa lahat ng antas sa Apayao mula pa kahapon hanggang Biyernes. Sa Mountain Province naman, walang pasok bukas hanggang Biyernes. Kinansela na rin ang pasok bukas sa lahat ng antas sa Baguio, Benguet at Abra. Inirekomenda rin ng Department of Transportation na suspendihin ang lahat ng biyahe ng pampublikong van at bus, papunta at palabas ng mga lalawigan sa Cordillera hanggang Biyernes. Nakabukas pa rin ang Cannon Road sa ngayon, pero isasara ito kapag 2 oras na tuloy-tuloy ang pag-ulan. Hindi na pumalaot ang mga mangingisda sa La Union. Ang magsasakang si Rogelio, maagang inani ang tanim na palay. Ginagapas namin na madam, parang hindi na mabagyo.
Pinapatibay naman ng mga residente sa Pangasinan ang bubong ng kanilang mga bahay. Inirekomendang magpatupad na ng preemptive evacuation, lalo sa mga malalapit sa dagat dahil sa banta ng storm surge. May Cornes, ABS-CBN News. Kilala niyo ba si Doctor Strange? Siya ang Marvel superhero na isang dating doktor at naging master ng magic. May eksklusibong revelasyon sa TV Patrol ang Oscar-nominated actor na si Benedict Cumberbatch o si Doctor Strange. Mula Hong Kong nagpapatrol si Marie Lozano. This doesn't make any sense. Not everything does. Not everything has to. Naniniwala ka ba sa magic? Reality. Bubuksan ang mata mo sa mahiwagang mundo ng magic sa pinakabagong pelikula ng Marvel Cinematic Universe na Doctor Strange. What do I get from here? Base sa Marvel comic book noong 60s, kwento ito ng napakagaling pero aruganteng neurosurgeon na si Dr. Stephen Strange na mababagong mundo ng isang aksidente matapos masira ang kanyang kamay. Sa paghahanap niya ng paraan para gumaling, makikilala niya ang The Ancient One. At dito magsisimula ang bagong buhay niya bilang Supreme Sorcerer na tagapagtanggol ng mundo sa banta ng masasamang kapangyarihan. Sa Hong Kong, inimbitahan ng TV Patrol sa International Press Kick-Off ng pelikula. Kasama ang mga bida, ang Oscar nominee na si Benedict Cumberbatch, Oscar winner Tilda Swinton, Director Scott Derrickson at Marvel Studios President Kevin Feige. Nakilala sa role niya bilang Sherlock sa telebisyon at sa pagganap niya sa pelikulang Imitation Game. Batid ng aktor na ang iconic Marvel superhero role ay tatatak sa kanya. He doesn't have a suit, he hasn't been bitten by something, there's not a scientific explanation for his powers. He's actually earned these by hard work, by learning spells, by learning physical and mental discipline. Ibinunyag din ni Benedict na mapapabilang siya sa susunod na Avengers movie. Excitement, you know, I knew when I was joining up to the Marvel Cinematic Universe that it wasn't just going to be a standalone film, but I'm very excited for people to see this film first. Gaya ng pelikula, maraming tinuturing na Strange si Doctor Strange sa kanyang buhay. Isa na rito ang kanyang heartthrob status sa edad na 40, lalo na sa kanyang Pinoy fans. Cumber PH, thank you so much. I'd like to be able to say in the Filipino... Mahal ko kayo is I love you. Mahal ko kayo. Mahal ko kayo to all the Philippine PHs. Isa sa mga inaabangang pelikula dahil sa nakakamanghang visual effects ang Doctor Strange. Mauna itong ipalabas sa Pilipinas sa October 26. Marie Lozano, ABS-CBN News, Hong Kong. Dalawang grupo ng estudyante nagkagulo at nagkasakitan sa loob ng bus sa pagbabalik ng TV Patrol. Bayan mo, ipatrol mo. Bayan mo, ipatrol mo. Bayan mo, ipatrol mo. Ngayon po ay viral sa social media ang video ng dalawang grupo ng mga estudyante na nagkagulo at nagkasakitan pa sa loob ng isang bus. Napapatrol, Cory Quintos. Umani ng higit 1,700 shares ang video kung saan nagsisigawan ng dalawang grupo ng mga estudyante sa loob ng isang bus. Dalawang lalaki ang napag-alamang criminology students ng Our Lady of Fatima University sa Lagro ang makikitang nakatayo at tila inaawat ng isa pang lalaking nakaputing t-shirt. Ilang sandali pa, nanuntok ang lalaking naka-uniforme habang umaawat at humihingi ng pasensya ang kabilang grupo. Kuya, tama na kasi! Pigilan niyo na, kuya! Ayon sa post, sumigaw pa umano ang criminology student na may dala silang baril. Tama na, kuya! Ayon kay Richard Laos, guidance counselor ng Our Lady of Fatima University, base sa kanilang investigasyon, may ingay at lasing ang mga estudyante ng STI. Pinagtripan ng kanilang mga estudyante habang natutulog sa bus, kaya't nagkainitan ng dalawang grupo. Wala rin daw dalang baril ang kanilang mga estudyante sa loob ng bus. Hindi pa makapagbigay ng opisyal na salaysay tungkol sa insidente ang STI, pero nagsasagawa na ng investigasyon ng dalawang paaralan at nangakong didisiplinahin ang mga estudyanteng mapapatunayang nagkasala. Cory Quintos, ABS-CBN News. Nagbabala ang ilang health group sa mga manufacturer at nagbebenta ng yosi na maaari silang parusahan kapag hindi pa rin sumunod sa
Graphic Health Warnings Law. Sa November 4 na kasi ang full implementation ng batas, kaya dapat lahat ng pakete ng sigarilyo, lokal man o imported, ay may malinaw na graphic warning. Hanggang 2 milyong pisong multa at pagkakakulong ang parusa sa mga manufacturer, importer at distributor, habang hanggang 100,000 pesos naman sa mga retailer at sellers. Bawal na po magbenta ng kahit anong pakete imported dito ginawa na walang graphic health warnings law or mag-display or i-obstruct yung pagkaka-display. We're expecting full implementation of the provisions of the law already. Ilang araw na lang bago ang Miss Earth 2016 pageant, pero kinalimutan muna ng ilang mga candidates ang kanilang diet at tumikim ng lechon sa pagbisita sa Iligan City. Nagpapatrol si Roxanne Arevalo. Binuksan ang Agos 6 Hydropower Plant ng National Power Corporation sa Iligan City. Ito'y para sa mga bumibisitang 2016 Miss Earth candidates. Dumating sina Miss Earth Romania, Chinese Taipei, Zimbabwe, Denmark, England, Hungary, Belize, Iraq, Chile at Pakistan. Hanga sila sa ganda ng Maria Cristina Falls. At kahit nalalapit na ang pageant, pansamantalang kinalimutan ng ilang kandidata ang kanilang dieta at tumikim ng mga pagkaing Pinoy gaya ng lechon at kare-kare. Ayon sa organizers ng pageant, isa sa mga napiling Miss Earth stop ang Iligan dahil hitik ito sa tourist spots at maraming environmental issues na maaaring pag-aralan ng mga Miss Earth beauties. Nagkaisa ang mga kandidata na polusyon ang isang problema sa Pilipinas gaya sa kanilang bansa. Ibinungkahi ni na Miss Denmark, Hungary at China Taipei ang paggamit ng electric cars, bike at mass transportation para maibsan ang polusyon sa hangin. But there we can use bikes as we do in Copenhagen or electric cars. Ipinagmamalaki naman ni Miss Pakistan, Zimbabwe at England ang proactive na hakbang ng kanilang gobyerno sa pangangalaga sa kalikasan, gaya ng lingguhang pagtatanim ng kahoy, pagbabawal sa smoke belchers at pagpreserba ng mga puno. Balak naman nilang dalhin sa kanilang bansa ang paggamit ng recyclable eco bags na natutunan nila sa Pilipinas. Roxanne Arevalo, ABS-CBN News, Iligan City. Mag-ina sa Cavite pinagsasaksak ng kanilang karpentero at ang dahilan, hindi mo siya pinautang. At nobyo ni Ann Curtis, todo suporta sa kanyang premiere night, kasalan, nalalapit na ba? Sa pagbabalik ng TV Patrol!